Isang maliit, ngunit puno ng pagmamahal na tahanan, naninirahan ang pamilyang Cruz. Si Rigor, ang haligi ng tahanan, si Marites, ang mapagmahal na ina, at si Tanggol, ang kanilang anak na nag-iisa. Bagaman hindi marangya ang kanilang pamumuhay, sapat na sa kanila ang kasiyahang dulot ng pagsasama. Sa lamesa, sina Rigor at Marites ay masayang nagkukwentuhan na puno ng pangarap para sa hinaharap. Ngunit, ang kasiyahang ito ay mababago dahil lamang sa mga problemang hindi inaasahan. Ang sarap talaga ng simpleng buhay, ano, Rigor? Tama ka, Wakiwal. Hindi marangya, basta magkakasama-sama tayo. Okay lang yun, ang malaga. Kaya tayo at mabuti ang pag-aaral. Pangarap ko sana maging pulis si Tanggol balang araw. Sana magdilang anghel ang iyong sinabi, mahal. Ang kasiyahang kanilang naramdaman ay hindi nila alam na unti-unti na palang nasasalanta ng isang pagsubok. Hindi sa lahat ng oras ay puro kasiyahan ang buhay. Dumating din ang panahon na kung saan sinusubok ang katatagan ng isang pamilya. Rigor, anong problema? Rigor, pansinin mo naman ako at dahil tinatanong kita. Ayaw ako sa bangko. Hindi ko lang iwanan kung paano ito yung Ano? Paano nangyari ito? Kasi kikita tayo. Pero nalugi. Diyos ko po, paano na tayo ngayon? Sa isang iglap lang, nagbago ang kanilang kapalaran. Ang dating masalimuot at masayang pamilya ay nagiging malungkot dahil sa problema o pagsubok na dumating. Masakit man sa damdamin ni Marites na lumayo sa kanyang pamilya, ngunit mas kinakailangan niya pa rin gawin iyon dahil para sa kanilang kinabukasan. Si Marites ay determinadong gawin ang lahat para sa kanyang pamilya at handa siyang magsakripisyo at salubungin ang bagong buhay. Dumating si Marites sa Middle East para mag-abroad. Sa unang tingin, mukhang mabuti ang kanyang amo. Welcome to Middle East. May I know your name? I'm Marites from Philippines, madam. Okay, Martin. Don't make me disappointed and do your best. Yes, I will, madam. Nagsimula nang magtrabaho si Marites, ngunit unti-unti niyang napansin na sa likod ng marangyang tahanan, may naikubli na isang madilim na katotohanan. Dahil hindi gusto ni Babos ang anak ni Olga, si Marites, sa hindi masabing kadahilanan at dulot ng kasakiman, itinago niya ang kwintas ni Olga sa bag ni Marites at nagpanggap na nawala ito. Inaakusahan niya pa si Marites upang mapaalis niya ito sa kanilang pamamahay. Bubbles! Where is my expensive necklace? I saw Marites earlier putting something in her bag. Where is Marites right now?
Dinampot naman ni Marites ang kanyang mga damit at gamit. Agad niya itong iniligpit sa kanyang maleta. At maluhaluhang tinignan ang marangyang tahanan, na agad namang pinunasan niya ang mga butil ng lupa. Habang si Marites ay nagdurusa sa ibang bansa, si Rigor naman ay nalulung sa mga masasamang bisyo, ang sugal at babae. Ang perang dapat sana ay para sa kanilang kinabukasan ay unti-unting nawala sa mga kamay ng kapalaran. Sugal mo na yung pera yung ipadala ng asawa mo. Doble ang balik niyan. Ano naman? Napakadaya mo talaga, David. Talaga ako sa'yo, Rigor. Ang mga matam ko, na ang daya-daya mo. Sino ba niluloko mo? Ha? Agad namang sumulpot ang kirida o kabit ni Rigor na siyang may-ari ng pasugalan. Siya ay si Lena at pinakalma niya si Rigor. Tama na yan, Rigor. Nga ka na lang muna, Rigor. Ihahatid kita sa bahay niyo. Nang muntik nang magkahalikan sina Rigor at Lena, ay hindi nila inaasahan na bumalik na pala si Marites galing abroad, na puro galos at pasa. At nakita niya ito ang ginawa ni na Lena at Rigor na kataksilan. Rigor! Ano to? Akala ko ba, matagal ka pang bumalik? Rigor! Sino siya? Sino ako? Ako ang asawa niya. Ako ang pinakasalan niya. At ikaw? Ikaw ang walang hiyang kabit niya. Tia, makinig ka. Hindi ito. Huwag mo akong gawing tanga, Rigor. Iniwan ko ang lahat para sa pamilya natin. Tas, ito ang isusukli mo? Betes, pasensya ka na. Nagkamali ako. Nagkamali ka, Rigor? Hindi ito simpleng pagkakamali. Pinagtaksilan mo ko. Ites, hindi mo na kailangan magdrama ngayon. Kung hindi mo kaya paligahin ang asawa mo, kasalanan mo na yon. Walang hiya ka? Wala kang karapatan na husgahan ako. Betes, alam ko hindi ko kaya itama to. Pero sana mapatawad mo ako. Rigor, alam mo mahal kita, pero hindi ako tanga. Hindi ako martir para magpakatanga sa isang lalaking hindi ako kayang pahalagahan. Marites, mapapaliwanag ako. Tama na, Rigor. Please, pakinggan mo ako. Kanang dapat ipaliwanag pa. Marites, nakikusap ko sa'yo. Ayoko na, Rigor. Ayoko na. Marites, patawarin mo ako. Bitawan mo ako. Tama na, Rigor. Huwag na natin pahirapan ang ating mga sarili. Umalis ka na lang ngayon din. Dahil hindi kayang mapatawad ni Marites si Rigor, labag man sa kalooban ni Rigor, ngunit wala siyang magawa kundi ang umalis na at magpakalayo-layo dahil sa kanyang mga nagawa. Lumipas ang 3 buwan habang nagpaplansya si Marites. Meron siyang narinig na katok mula sa kanilang pintuan. Agad niya itong binuksan at bumungad sa kanya ang mukha ni Rigor na puno ng pagsisisi at kabiguan na may hawak na palumpon ng mga bulaklak. Hindi naman ito ibalik yung tapos. Ano sa mo? Wala akong humingi ng tawad sa mga nagawa kong kasalanan. Akong magbabago na ako. Tumayo ka nga dyan dahil pinapatawad na kita. Lahat naman tayo may kasalanan. Tao lang ako, kagaya mo. Mayroong puso at marunong magpatawad. At ang patawarin ka ang sagot sa lahat. Ngunit sa kabila ng lahat, bakit pinapatawad mo ako? Dahil mahal na mahal kita. Ang bawat pagkakamali ay may katapat na pagsisisi sa huli. Ngunit ang mahalaga ay ang pagsusumikap na magbago at bumangon muli. Ang ating buhay ay may kaakibat na mga hirap, hamon, pagsubok, pagtitiis at pagdudurusa. Ngunit ang mga ito ay parang pagsusulit lamang na sinusubok ang katatagan sa buhay. Ang tunay na yaman ng isang pamilya ay hindi masusukat sa pera, kundi ang pagmamahalan at pagkakaisa sa hirap at ginhawa. Mendoza
so now you're down.